Ayun guys, magandang hapon po muli sa ating lahat. At muli po, nagbabalik po ang inyong lingkod, Jessar Medinilla Gun Shooting Channel. Ayan po guys, at year 2026 na po. So may gagawa po ulit tayo ng panibagong content at ito po yung kauna-unahan nating content ngayong 2026. So dahil kaumpisa lang po yung taon, ngayon po ay January 2026. Paghahandaan po natin yung mga level 3 na parating ngayon 2026 sa level 3 sanction match. So pag sinabi nating level 3, ayan, so unang-una, ang unang ibibigay kong tips sa inyo dyan, kailangan po yung ating reload ammo or yung ammunition na gagamitin natin sa level 3 ay pasado po sa chrono. Ito yung magiging main content natin ngayon. I-discuss natin at i-share ko po yung chrono, yung mga peripherals ng mga ammunition na in relation dun sa ginagamit nating shooting competition na ammo. Okay guys, before na-discuss na po natin yung ating chrono, nakapagbigay na po tayo doon ng mga ibang details. Pero itong content natin ngayon guys ay panibago na naman pong chrono. So kasi po lately nagka-problema po tayo sa mga powder. So ngayon po may di-discuss po tayong klase ng powder, kung ano po 'yon at yun po yung ating papadaanin sa chrono at yun po yung ating iti-testing sa chrono. So dalawa po yung caliber na iko-chrono natin ngayon, yung ating 9mm at yung ating caliber 40. So in relation sa Super 38, siguro gagawa po ulit tayo ng isang panibagong content para naman doon. So ngayon po itong ating content ay dalawa lang po, yung 9mm at yung ating caliber 40. Okay guys, ito po yung ating ammo na iko-chrono ngayon. Ito po yung ating 9mm at ito po yung ating caliber 40. Okay, sa chrono, sa ammunition na ginagamit po namin sa shooting competition. So sabi ko nga po nung dati na ang ammunition na ginagamit namin sa shooting competition ay kailan po kaming mga shooter. So hindi po basta ammo yung ginagamit namin. Ano ba yung kinukonsider natin dito na peripherals ng shooting ammunition? Unang-una po yung heads. Ayan, yung heads, yung powder at yung primer. So yung heads po, ito po ay tinitimbang po namin, may head weight po. Head weight. Mamaya po ipapakita po natin yung computation. So ganun din po yung powder, powder weight. So tinitimbang po yung powder. At yung primer naman, hindi po tinitimbang ito, pero depende po yan, maraming klase pong primer. So iba-iba. Ganun din po yung powder, iba-iba. So dito po, ang i-mention ko po dito, ang chrono po natin, gumamit po tayo ng unang-una sa 9mm, gumamit po tayo ng Magnus head. So ito po ay ranging ng 125 grain to 128 grain. Okay, yan po yung powder head weight natin. So nasa range po siya ng 125 grain to 128 grain. So yung powder po natin, dalawang klase po yung powder na ginamit po natin. Dalawang klase. So sa 9mm, gagamit po tayo dito ng CFE. CFE po. Ang powder weight po na ito sa CFP po natin, iba-iba. So mamaya, papakita po natin yung chrono bawat powder weight. Okay, so yung primer naman natin, gumamit tayo ng Magtech. Ayan, yung Magtech. So tingnan natin kung ano po yung makukuha ang chrono po mamaya. So same peripherals, pero different powder weight ang gagamitin natin. So papakita ko po sa inyo isa-isa yung powder weight natin. Sa caliber 40 naman, so again po, gumamit po tayo ng Magnus head. Ito po ay 180 grain. 180 grain, pero yung actual timbang nito, tataas pa. Pwedeng 120, 181, 182, 184. Pero magbe-base lang po tayo sa 180 grain. So yung powder po nito, gumamit po tayo ng BA32, yung Narbonne. Narbonne 32. Okay, so yung primer naman natin ay Magtech. Ayan. So dito po sa caliber 40, iba-iba din po yung weight na ginawa po natin. So mamaya ikukuron natin isa-isa based po dun sa powder weight. Tingnan natin. Kailangan sa caliber 40, ang power factor natin dito ay 170 power factor. Hindi po dapat bababa. Ayan, sa PPSA. Okay, so dapat hindi po bumaba. Otherwise, pag bumaba sa 170 power factor, ikaw po ay magiging minor. So dito po sa ating 9mm, ang power factor po nito, kailangan po hindi bababa sa 125 power factor. 125 power factor. Okay, pagka ikaw ay bumaba sa 125 power factor, ikaw po sub-minor. So no bearing po yung laro. Ayan guys, so proceed po tayo. I-actual po natin yung ating chrono. Okay guys, ito po yung proper ng pag-chrono. So makikita nyo po, nandito yung upuan ko at nandun yung lamesa ko. So ito po, yung distance po ng lamesa to dito sa upuan ay mga nasa at least 3 meters po siya. Okay guys, yung model po ng barrel na gagamitin natin sa pang-chrono ng ating 9mm, ito po, yung
Ayan, Seisei PO9. Ayan, ito po yung gagamitin natin. Guys, iba-iba po yung factor bawat barel. So hindi ibig sabihin pag ito nakrono natin, let's say dito nakrono natin ng 125 or 126 power factor. Pag rinono natin sa ibang barel, mag-iiba ulit yun guys, mag-iiba kasi ang groove ng barel ay iba-iba. So hindi ibig sabihin pag nakrono natin sa baril na to, i-testing nyo rin po yung sarili nyong baril kung pasado po yung ating bala. So yan po yung isang big factor ng ating pagkrono ng baril. Ayan, okay guys, ang unang ikukrono po natin, so gagamit po tayo sa 9mm po guys, gagamit po tayo ng CFP powder. So yung unang i-testing natin ay 4.5 yung powder weight. So again po, yung heads niya po ay Magnus. Nasa range po siya ng 125 to 128 grain. Ayan, so ang unang testing po natin ay 4.5. Ayan, tingnan po natin yung kanyang power factor. Puputok po tayo ng 3, saka po natin i-compute. Okay, zero muna natin. Ayan, so start tayo. Start tayo sa unang test ng chrono. Yung ating 4.5. 4.5. Okay, so 1017. Reset natin. Ayan, pangatlo. 1043. Okay, ito na po yung ating computation ng ating chrono test number 1. So yung powder weight po natin dito ay 4.5. So yung first shots po natin ay 1017, yung second shots po natin ay 1017 at yung third shots po natin ay 1043. So ito po yung computation. So madali lang po siya, simple lang po. So ang mangyayari po diyan, yung una po ay i-add nyo po yung 3 shots. So i-add nyo po 1017 plus 1017 plus 1043. So equals to 3077. Then yung susunod po dyan ay i-divide nyo po into 3 yung total po nung na-add nyo po na 3 shots. So 3077 divided by 3, that is 1025.66. Then ang gagawin nyo po doon, yung 10,025.66 i-times nyo naman po doon sa head weight na natimbang nyo po dun sa inyong heads po ng inyong ammunition. So ang sabi ko nga po ay nasa range po siya ng 125 to 128, pero magbe-base lang po tayo sa pinaka lowest, yung 125, para sure po yung ating computation. So ayan po, so 1025.66 times 125 grain, ang lumalabas po na power factor natin ay 128 power factor. Ayan, so pasado po siya dun sa ating minimum na power factor na 125 sa ating minor load na 9mm. So sobra po siya ng 3. So okay po yan. Okay po, so nangyari na po tayo dun sa unang pag-test natin. So ang susunod naman nating powder weight sa 9mm ay 4.7. Ayan, CFA pa rin po yung ating powder. So same pa rin po yung heads natin, Magnusade 125 to 128 grain. Ayan, so tingnan po ulit natin kung gaano po kalakas yung kanyang power factor. Okay, testing natin yung pangalawa. Pangalawang test, so i-reset natin. Firing.
1,086. Okay, so proceed naman po tayo sa computation ng ating chrono test number 2. So yung powder weight naman po natin dito ay 4.7. So ayan po yung computation niya. So i-add nyo po yung 3 shots. So ang total po noon ay 3,240 at yung total po na add nyo po ay i-divide nyo po sa 3. So 1,080. Tapos saka nyo po ita-times dun sa head weight po ulit. So sabi ko nga as is po tayo sa 125 kahit na magtaas po yan ng actual na weight na 126, 27 or 28. Base lang po tayo sa pinaka lowest na weight po ng ating head. So 1,080 times 125. So ayan po yung ating power factor. Ayan, so malakas-lakas po yung ating bala, 135 power factor. Pagka ang CFE po na ginamit natin na 4.7, ayan po yung power factor natin. Ayan, malakas na po yan guys, yung 135 power factor. Na supposedly ay dapat nasa 125 lang po tayo. Okay, natapos na po tayo sa pangalawa. Execute naman po natin yung pangatlo. So ang pangatlo naman po natin, ang powder weight naman po natin ay 5.2. Ayan, so again po, ito po ay 9mm at yung powder po natin ulit na gagamitin ay CFE. So yung Magnus head po natin, hindi po nagbabago yon. Magnus head po natin ay 125 to 128 grain at yung ating primer hindi po nagbabago. Lahat po ang gamit po natin sa ating pinakitang video ay Magtech. Ayan, kasi yung primer po, nag-iiba yung factor din po yan guys. Iba-iba, maraming klase ng primer. So ngayon po, ang ginagamit lang po natin for your basis ay yung ating Magtech. Ayan, so tingnan po natin guys. Reng. Dala, reset muna natin. I-reset muna natin to. $1,152. $1,137. $1,153. Okay, proceed naman po sa ating chrono test number 3. So yung powder weight po natin dito ay 5.2. Ayan, so again po add po yung 3 shots. So that is 3,442. Then saka po natin i-divide into 3. So 3,442 divided by 3, 1,147.33. At ita-times po natin sa ating head weight. So 1,147.33 times 125 grain. So ang power factor po natin, ayan, napakalakas, 143 power factor. Yumuyugyug na po yung kamay mo dyan guys. Ayan, so kailangan mo magbawas ng powder, masyado na po malakas yan. Okay, sa caliber 40 natin, delete natin yan para ma-reset ulit. Okay, sunod natin yung ating caliber 40. So test number 1, tingnan natin kung ano yung reading natin. Okay. 994. Second shot. 1,017. Third shot. 995. Okay, ito na po yung ating caliber 40 computation.
So ito yung ating chrono test number 1. So ang powder weight po natin ay 4.8. So ang first shot po natin ay 994, ang second shot ay 1017, third shot ay 995. So additional po i-add po natin yung 3 shots, yan po ay 3006. Then saka po natin i-divide sa 3, 1002 at saka natin ito times sa head weight ng ating caliber 40 wherein ito ay mas mabigat dahil nga po ito ay caliber 40. So 1002 times 180 grain. So ang power factor natin ay 180 power factor. Ayan. So ang taas pala ng aking load. So ito yung aking ginagamit sa shooting competition. Ito yung aking powder weight sa BA32 4.8. So ang power factor ko po ay 180. So sobra-sobra dahil lang pasado lang po sa ating caliber 40 na major load ay 170 power factor sa PPSA. So mataas na po to. Usually pwede po tayong magbaba ng powder weight dito para maging at least 175 lang po siya. Katamtaman lang po yung 175 kasi pag napunta ka dun sa malamig na lugar, let's say dun sa Baguio ay bababa po yung 175 na yon. So para kahit paano hindi bababa sa 170 power factor. Okay, natapos na yung test number 1 natin. Ayan, yung test number 2 na. Okay, so reset natin to. Okay, test number 2. Firing. $1,035. $1,053. Okay, ito yung ating chrono test number 2 sa ating caliber 40. Ang powder weight natin ay 5.3. So inad natin yung 3 shots, that is 3,127 at dinivide natin sa 3, so 1,042. So 1,042 times 180 grain ay 187 power factor. Ayan, sobrang lakas na yan. Yan po yung ating power factor sa 5.3 sa BA32. And guys, tapos na tayo yung ating test number 2. So test number 3 naman. Test number 3 firing. Okay, ito yung ating chrono test number 3 sa ating caliber 40. Ang powder weight natin ay 5.7. So ang 3 shots natin, inad natin 3,268 divided by 3, 1,089.83. So times 1,089.83 times 180 grain ay 196 power factor. Grabe, ang lakas. Masisira na yung ating baril nito pagka ganito kalakas yung ating bala. Lalo na kung maratrat tayo. Pero pagka ganito kalakas yung bala mo ay hindi ka na dapat maratrat. Piso-piso na dapat ang tirada mo. Pero masyadong malakas po itong 196 power factor. Ayan guys, yari na tayo. So yung mga ito additional information lang. So yung bala na kinunod natin kanina, so pare-parehas yung heads ng 9mm, Magnus head, parehas yung primer, parehas yung powder. Caliber 40 naman natin, parehas yung heads, parehas yung powder, parehas yung primer. Magkakaiba lang nila doon sa yung powder weight nga. Ayan, yung mako-compute natin dito guys,
pag nag-iba kayo ng powder, ay panibagong krono po ulit yon. Pag nagbago kayo ng barel, panibagong krono po ulit yon. So yun po yung factor. Pag sa barel, pag itong barel na ginamit natin, let's say itong CCP-10, nakuha natin yung sabi ko nga, yung 125 power factor. Pag nag-iba ka ng barel, mag-iiba po, ikokrono po ulit kasi mag-iiba po yung kanyang power factor. Ganon din po sa bala. Pag nag-iba ka ng, let's say ang ginamit natin sa bala ngayon ay Magtech. Pagka nag-iba ka ng primer, ginawa mong Piucci, ikokrono po ulit yan. Kasi iba po yan. Iba-iba. So ganon din po yung powder. Iba-iba po yan. Siguro yung heads po, kasi pertaining to powder, heads weight lang po yon. I think walang ganong factor po dun sa head. Pero dun sa powder, saka yung primer, malaki po yung factor niyan. Ayan guys, so hanggang dito na lang po at sana po makatulong po ulit ito. Dahil kung gusto mo pong maganda ang laro mo sa isang shooting competition, kailangan po hindi lang po yung tao ang kondisyon, hindi lang po yung baril ang kondisyon, pati rin po dapat yung bala ay kondisyon. Ayan, so hanggang sa muli po guys, maraming salamat po.